Good morning everyone! Ngayon po ay tayo ay maggagawa ng buko pandan fruit salad at narito po ang ating mga ingredients. Papakita ko sa inyo. Meron tayong tapioca na ako mismo ang gumawa, sago or tapioca. Ayan. At meron din tayong, syempre, baby coconut. Hindi natin dapat mawala yan pag tayo ay gumagawa ng fruit salad. Meron tayong Rosy Pure Natural Coconut Water. At meron tayong sugar. At meron tayong gulaman. At meron tayong vanilla and pandan. At syempre ang all-purpose. At yung ating ang tawag nito, nata de coco. At saka ang ating carnation ebuff. At ang pampasarap natin ay ang condensed milk. Sige. Atin ang umpisahan kung paano lutuin ang mga ito. Simple lamang po yung sa akin. Dahil simple lang po tayo. At ang gagawin po natin una ay atin pong patutuyuin ang ating nata de coco sa pamamagitan ng strainer. Ayan, atin pong bubuksan yung nata de coco at lalagay natin sa isang strainer para siya ay gahin. Bali, 3 supot lamang po yan. Napakamura po dito ng nata de coco. Nasa $1 lamang po mahigit. And atin pong alugin siya para yung kanyang katas ay mawala at siya ay maiga. At pagkatapos nito ay atin na po siyang ilalagay sa isang bowl na kung saan ay naandoon yung kanyang mga iba pang sangkap. Kagaya niyan, tapioca at saka ang baby coconut. Yan, pagsasama-samahin po natin ito. At saka natin titimplahan. Alam ko po na may kanya-kanya po tayong style. Pero mas maganda pong may matutunan po ako sa inyong style. Ayan. Napagsama-sama na po natin. At halu-haluin lamang po natin para magpantay-pantay ang kanilang pagsasama-sama. At pagkatapos ay lagyan natin ng full cream, all-purpose cream milk. Yan. Isa lang po ang ilalagay. Kasi hindi naman maganda o masarap kapag dinamihan mo ang full cream. 'Di ba? Ayan. Halu-haluin muna natin. Haluin mabuti para yung full cream milk ay magpantay-pantay. Ika nga. At kumulay siya doon sa ating pinagsama-samang tapioca or sago, nata de coco. At ngayon naman ay ilagay natin itong condensed milk. Ayan. Isa lamang po yung ginamit kong condensed milk kasi ayaw ko po ng masyadong matamis. Kaya, isa lang po ating gagamitin. Pero, mahilig tayo sa matamis, pwede naman natin gawing 2. Dahil ako ay diabetic, kaya minimenos-menos ko lamang yung paggagawa ng mga minatamis. Minimenos-menos ko lamang yan sa
sa sugar. Hindi ko na siya nilagyan ng sugar. Kumbaga sa ano ay nilagyan ko na lamang siya ng condensed milk. Dahil napakataas ng ano ng sugar eh. So ayan, halo-haloin natin. Pero kung dalawang sugar, ang dalawang condensed ang gagamitin nyo, aba eh, talagang napakasarap noon. Pero sa akin, sinasanay ko ang sarili ko na hindi ako kumain ng sobrang tamis dahil ang kalaban ko yung aking sugar. Mabilis tumaas. Yan, halu-haluin natin. At tingnan natin kung ano magiging result ito. Ayan na. Okay. At nilagyan ko siya ng cherries. At lalagyan natin ng pampakulay. Sana maging maganda ang result ng ating fruit salad. Pero next time, hindi na ako maglalagay ng buko pandan na may kulay. Mas maganda siguro yung fruit salad na ganyan lang ang kulay. Pero dahil nga buko pandan siya, napadami pa yung aking paglalagay ko. Sarap na sarap ako sa paglalagay. Talaga naman. Tingnan natin ang magiging resulta nito. Oh, yan. Siguro dapat 3 patak lang yan no? Ayan. Sobrang green niya. Pero dapat hindi ganun ang kanyang pagiging green. Ayan, green na green siya. Pero ang kanyang lasa naman ay pandan na pandan. Ayan. Yummy. At pagkatapos po nito ay pagkatapos po nating halu-haluin to, ay ilalagay na po natin ito sa rep para siya ay lumamig. At atin po siyang ipamimigay sa mga kaibigan. Gumagawa lamang po ako ng fruit salad para lang ipamigay sa kaibigan. Ayan na ang itsura. Tikman natin. Tamang-tama ang tamis. Masarap. Pero siyempre sa iba ay kulang ang tamis. Eto, tikman natin ang cherries. Tag-cherries po kasi dito kaya nilagyan ko siya ng cherries. Ang cherries ay medyo maasim-asim. Kaya parang hindi yata match sa fruit salad. Dahil medyo maasim-asim po ang cherries. Sana hindi ko na lang nilagay. O, yan. Halo-haluin pa po natin. Okay. And then, lagyan po natin ng carnation iba. Ayan. Huwag natin ilalahat ang isang carnation. Sobrang dami noon. Yes. Yan. Tama na siguro yung ganyan. Yan. Pagkatapos po natin itong halo-haluin, tikman muna kaya natin. Yan. Haluin muna natin kasi yung condense niya ay hindi pa pantay. Meron pang sa ilalim. Pagkatapos natin itong halu-haluin, ito na po yung resulta
ng ating finished product. Ilagay na natin siya sa rep.